Part 2 of The Girl at the Tree. Pumunta ako sa tree yun kasi hindi talaga ako makatulog araw-araw kakaisip dun eh. Pumunta kami ni Alisa, may babaeng umabot sa akin, sabi ko, sino po kayo? Mga iha, hindi safe dito. Sabi ko, bakit po? Napanaginipan niyo ba? Ang dumang babaeng nagbibigti? Sabi niya, opo, paano niyo alam? Anak ko yun. Anak? Bakit po? Ikakwento ko sa inyo bakit. Isang araw, may mga taong pumunta din sa bundok yun para mag-camping or mag-picnic. Pero, hindi na sila naabutang buhay. Ha? Bakit po? Binaliwala nila yung panaginip eh. Kaya ayun, kinuha sila. Pero, hindi lang po sila natulungan. Bakit po kinuha? Kailangan ng hustisya ng anak ko. Sabi ko, anak niyo po yun, bakit hindi po kayo maka-hustisya? Matanda na ako, may sakit din ako. Pero paano yung anak niyo? Kaya nga nangihingi din kami ng tulong sa iba. Inikwento ko sa inyo. Isang araw yung anak ko, kasama niya yung daddy nila. Lasing na lasing yung tatay nilang dalawa. Ang pangalan talaga nilang dalawa is Mitch tsaka Andrea. Mitch, Andrea? Oo. Okay, warning. So, hindi po ito totoong story. And, yeah, gawa-gawa lang po namin to. Let's go. Okay, start. Ano po ba nangyari? Ganto kasi yun mga iha. First of all, yung anak ko kasi, yung dalawang yun, malapit sa tatay nila. Pero, may araw na naglasing yung papa nila. Tapos, may umiinom din kasi yun ng masamang gamot. Ha? Bakit po? Masama po yun eh. Oo, pero, alam mo na, ganoon talaga eh. Mahirap lang kami. Pero hindi naman po ibig sabihin nun, gagawin niyo yun. Pwede naman po kayo maghanap ng trabaho at ayusin ang buhay niyo, di ba? Pero hindi ko alam eh. Iniwan ko lang kasi ang mga anak ko sa papa nila. Siyempre, papa nila yun. Pero mabait ang papa nila kung maayos. Ha? Pero, tanong ko lang po, bakit po? As in, bakit po? Kasi yung dalawang yun, laging makulit. Siyempre, ang tatay nila, alam mo na, mainipin na kasi ginagawa niya yun. Pero, bakit niya po, isang araw natutulog ako, magkasama silang tatlo, narinig kong sumigaw ang dalawa kong anak. Pagkita ko, wala na sila, nakita ko sila sa puno. Nakabigti. Pero, ba't hindi niyo sinabi? Natatakot ako kasi papatay na ako. Pero, paano naman po kami? Baka patayin kami. Kaya nyo na yan. Aalis na ako. Nagulat kami, biglang naglaho ito. Yun pala, isa din tong multo ang nanay nila. Pinatay din pala ito. Pero yun ang sorry. Ano man naman. Pinatay din. Isang araw, pumunta kami sa police station, hinanap namin yung lalaking yun. At hinanap namin yung lalaking yun, sinabi niya, alam kong pinatay ko sila. Pero, para bang may nagkokontrol sa katawan ko? Sabi ko, kalokohan, sino magkokontrol sa katawan mo? Ikaw naman yun eh. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. May mga lalaking nagsasabing, patayin ko ang anak ko. Kasi po, gumagamit po kayo ng masamang gamot. Alam ko. Pero kahit hindi pa, una pa lang talaga, may nagsasabi na sa akin nun. Napapanaginipan ko. Sabi ko, sino po ba ang pangalan niya? Sinabi niya mga pangalan ng lalaki. At pinakita ko ang picture, sabi niya, oo. At nabigla siya. Sabi ko, bakit po? Mga anak ko din yan. Pinatay ko din. Ha?
gusto nilang kuhanin ang kapatid nilang babae kasi paborito nila yung dalawang yun. Katulad ng ginawa ko, binigti ko rin sila. Sabi ko, pero bakit po? Kasi makukulit sila eh. Hindi naman po ibig sabihin makulit sila, gagawin nyo na yan. Hindi ko alam, pero una pa lang, gumagamit na ako. Kaya naman po pala. At nakulong na nga ito, at nagpasalamat ang mga lalaki at babae sa akin. Kaya, masaya na sila ngayon sa heaven. At deserve din nila ng tatay nila yon. The end.